Sir Vic, itago niyo lang po ako sa pangalang Jenna. Meron lang po akong kwento na nais na ibahagi sa inyo, sir. Maikling kwento lang po patungkol sa naging karanasan ko. Noong mga panahon na yun, ay madalas na mag-away ang aking mga magulang. Narinig ko nga si Papa nung isang beses na gusto na daw niyang makipag-iwalay kay Mama. Kasi hindi na daw siya masaya dito. Ako naman ay nalungkot dahil sa mga naririnig ko sa kanila. Bilang isang anak, ayokong magkahiwalay-hiwalay kami at masira ang aming pamilya. Bukas daw ay aalis na siya. Sabi ng Papa ay magpapadala na lang siya sa amin ng pera kada buwan. Iyak nang iyak si Mama nun. Hindi niya matanggap na iiwanan na siya ni Papa. Nalulungkot ako, oo. Pero mas okay na siguro yun. Kaysa naman sa nagsisigawan sila araw-araw. Kung minsan pa nga ay nagkakasakitan na sila. Kinabukasan nga nun, sir. Pagkagising ko, ay wala na si Papa. Umalis na. Iniwan na talaga kami. Hindi ko na tinanong kay Mama kung nasan si Papa. Lumipas pa nga ang mga araw, ay nasanay na kami. Hindi ko na rin tinatanong kung nasan ito. Pinagpalagay na lang namin na patay na ang Papa. Lumipas pa ang mga araw, ay tila ba okay na si Mama. Nakamove on na, kasi masaya na ito. Isang umaga nga nun, pagpunta ko sa kusina ay nandun si Mama. Ang saya nitong nagluluto, pakanta-kanta pa to at pasayaw-sayaw. Tinawag ko ito at napatingin siya sa akin ng nakangiti. Sabi ko sa kanya, "Ma, mukhang masaya ka ngayon ah. Anong meron?" Ngumiti lamang ito at hindi ito sumagot sa akin. Sabi lang niya na masarap ang lulutuin niyang ulam. Kaya wag daw muna akong aalis at antayin ko na ang niluluto niya. Kaya't ganun nga ang ginawa ko. Naupo ko, inantay, habang pinapanood ko si Mama na kumakanta-kanta habang nagluluto. Habang pinagmamasdan ko si Mama, ay napapaisip pa ako. Siguro paraan yun ni Mama para makalimutan niya si Papa. Para ibuhos na lang niya ang lahat ng lungkot niya sa pagluluto at para maging masaya. Naging pala kaibigan na rin si Mama. Lumalabas na siya ng bahay namin at nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Pag nagluluto nga ang Mama, ay binibigyan niya ng ulam yung mga kapitbahay namin. Nalabis naman nilang kinakatuwa dahil na madalas na gawin yun ni Mama. Ilang buwan na din ang lumipas. Napatanong ako kay Mama kung kailan dadalaw si Papa. Kasi namimiss ko na rin ito. Kahit ba ganun ang ginawa niya sa amin tatay ko pa rin siya. Pero hindi umimik si Mama. Nanatili lang itong tahimik. Isang gabi nun, nalimpungatan ako sa aking pagkakatulog nang may marinig ako na tumatawa banda dun sa kwarto ni Mama. Nabosesan ko naman ito. Si Mama ito. Daan-daan akong tumayo sa aking kama. Naglakad ako papunta dun. Palakas ng palakas ang naririnig kong tawa habang lumalapit ako sa kwarto ni Mama. Nang pagsilip ko sa pintuan na nakauwang, nakita ko si Mama na tumatawa. Habang hawak-hawak nito ang litrato nila ni Papa nung kinasal sila. Agad kong binuksan ang pinto, tinanong si Mama. "Ma, ano po yung pinagtatawanan niyo dyan?" Tanong ko dito. "O anak, gising ka pa pala. Eto kasi si Papa mo Akala niya kaya niya akong iwan." Sagot naman ito. Ako naman nagtaka. Napaisip pa ako at sabay tanong uli sa kanya. "Ano pong ibig niyo sabihin, Ma? Babalik na po ba ulit si Papa?" Hindi naman sumagot ang Mama, bagkus tumawa lang ulit ito ng napakalakas. Tawa na para ba siyang nababaliw. Kinikilabutan talaga ako sa tawa ni Mama na yun. Para bang may kakaiba kay Mama na mga oras na yun.
Pero hindi ko na lang binigyan pa ng pansin yun. Baka nga namimiss lang niya si Papa. O baka nga nagparamdam na ito si Papa na babalik na siya sa amin. Kung kaya't napangiti ako na bumalik sa aking kwarto. Kung minsan kasi napapanaginipan ko rin tong si Papa. Pero malungkot ang panaginip ko na yun kay Papa. Sa panaginip ko, kasabay ko siyang kumakain. Tapos umiiyak ito. Sa isip-isip ko, baka namimiss na kami ni Papa. Kaya malungkot ito sa panaginip ko. Patuloy ko pa rin namang tinatawagan si Papa sa kanyang telepono. Pero hindi ko ito makontak. Parang nakapatay ng cellphone nito. Kinabukasan nun, pagkatapos ng klase ko, ay nakita ko na lang si Lolo sa paaralan. Sinundo ko nito. Sabi ng Lolo sa akin, sa kanila na raw ako titira. Nagtanong naman ako kung bakit. Sabi nito, ilang buwan na daw na nawawala si Papa. Kahit kasi ang mga kapatid nito ay hindi alam kung nasan siya. Maging sa trabaho nito ay hindi rin siya nagpapakita. Kung kaya't pinaghahanap na si Papa nang hindi man lang namin nalalaman. Tapos ang mas kinigulat ko pa, inaresto daw ng mga pulis si Mama. Talagang gulat na gulat ako nun, sir. Tinanong ko pa ang lolo kung bakit. Sabi nito, na natagpuan na daw ang Papa. Nakita daw ang iba't ibang parte ng katawan nito sa may bakura namin na nakalibing. Pero hindi pa naagilap ang iba pa. Gulat na gulat ako sa sinabi sa akin ng lolo. Hindi ako makapaniwala na ganun ang nangyari kay Papa. Ang buong akala ko lang ay iniwan niya kami para magtrabaho, para magpakalayo-layo. Pero hindi pala. Dumiretso kami sa presinto para puntahan si Mama. Pagkarating namin dun, ay tinanong ako ng pulis kung meron ba akong napansin sa bahay nung araw na mawala ang aking Papa. Tumingin ako kay Mama. Tanging sinabi ko sa mga pulis ay yung kakaibang mga kinikilos ni Mama na tila ba naging masayahin ito at para bang hindi niya dinamdam ang pagkawala ni Papa. Tapos meron biglang sumagi sa isip ko. Oo nga pala. Laging isda at gulay lang ang pagkain namin dahil health conscious itong si Mama. Maging si Papa ay ganun din. Kaya madalang kaming magkarne. Nagluluto lang sila ng karne kapag may bumibisita sa bahay. Pero buhat nang nawala si Papa, ay karne ang ulam namin ng ilang linggo. Biglang may pumasok sa isipan ko na kakaiba. Hindi naman kaya karne ni Papa ang niluto ni Mama? Sabay ang pagtingin ko kay Mama at napansin ko itong nakangiti. Sabay tawa. Tumawa ito na para bang nababaliw at sinabi nito na nasa katawan na daw namin si Papa. Tama nga ang iniisip ko, sir. Niluto ni Mama ang karne ni Papa. Pinakain sa akin at binigay pa sa mga kapitbahay namin. Halos masuka ako ng mga oras na yun sa sinabi ni Mama. Hindi ko akalain na magagawa yun ni Mama sa aming Papa. Umiyak na ako ng mga oras na yun at kinuha na ng mga pulis si Mama upang dalhin sa kanyang selda. At sumisigaw pa rin ito. Hindi niya ako maiiwan. Hindi niya ako iiwan. Dahil kasama ko siya palagi. Nandito siya oh. Nasa aking tiyan. Sigaw nito. Nakulong si Mama dahil sa pagpatay nito at pagkatay kay Papa. Nalaman din yun ng mga kapitbahay namin. At maging sila man ay nahintakutan at nanginig nang malaman nilang ang karne na kinain nila ay karne pala ni Papa. Humingi naman kami ng dispensa sa kanila. Dahil hindi naman namin alam na karne pala ni Papa yun. Na karne ni Papa ang niluto ni Mama.
Lumipas pa ang ilang taon. Kila lolo na ako tumira. Si mama naman ay nakulong. Pero hindi sa presinto, kundi sa kulungan ng mga baliw. Natuluyan si mamang nabaliw. Palagi niya pa rin sinasabi na kasama niya si papa at binabantayan siya. Tawa siya ng tawa at sinasabi na napakasarap ng karne ni papa.